Tanong ko mga kababayan, sabi dito sa balita, 2028 bid ni Sara. Hinarang daw ng Amerika. Kasi natakot daw ang Amerika na baka yung pagsanib ni Digong noon sa China ay ibalik ni Sara pag si Sara ang maging presidente sa 2028. Hinarang daw ng Amerika, natakot daw ang Amerika. Putang ina, kailan pa matatakot ang Amerika? Nung tinaasan nga lang ng Amerika ang tarepa, lahat ng paninda ng China, suubos eh. Yeah? Sasabihin dito, nitong si Bobby Tinglao, alala nyo si Bobby Tinglao, yung nag-fake news dyan kay Lisa Marcos, na sangkot daw si Lisa sa pagkamatay ni Tantoco. Ito na naman, fake news na naman ito. Ito mga kababayan, Bobby Tinglao, tignan ninyo. Ito, ano ito ng SMNI radio to DZER 1026 News. Analyst, Bobby Tinglao, US Department Deep State, humarang sa 2028 bid ni Sara Duterte. Kasi natakot daw ang Amerika na kapag si Sara ang maging presidente sa 2028, ibalik daw ni Sara ang relasyon ng Pilipinas at China. Eto na, mga kababayan. Wait lang po Hinarang daw ng Amerika sa pamamagitan kay PBBM, US Department State, hinarang daw yung pagtakbo ni Sara, or haharangin o hinarang, kasi nakalagay dito, humarang sa 2028 bid ni Sara ang US Department State. Ito. Sa pagitan ng mga malalaking bansa, naniniwala ang ilang analyst na may puwersang gustong pigilan ang kandidatura ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Tinukoy nila ang US Deep State na umunay takot na ibalik ni VP Sara ang pulisiya ng kanyang ama na pumabor sa China at lumayo sa Amerika. Ayon sa veteranong kolumnista na si Roberto Bobby Tinglao, ginagamit ng Amerika ang media machinery nito sa Pilipinas para impluwensyahan ang politika. Kasama rito ang ilang pahayagan at online platforms na ginagamit raw para siraan ang bise. Sabi ni Tinglao, ano daw? Ginamit daw ng Amerika ang kanilang power, no? Para hindi daw matuloy-tuloy makatakbo si Sara sa 2028 election, kasi natakot daw ang Amerika na ang Pilipinas ay makipag-sanib puwersa ulit sa China. Ngayon mga kababayan, baka nakalimutan nyo po, sino po ang gumamit ng mga trolls? Sino po, anong bansa po ang kumuha ng mga Pilipino vloggers at pinapaseminar sa China para turuan kung paano siraan si Marcos? Nakalimutan ninyo? Bobby Tinglao, huwag mong baliktarin ang kwento. Kasi ever since, wala kang nakitang mga Pilipino vlogger na pinapunta sa Amerika at nagsiseminar para kalabanin si Sara, bagos mga Filipino vlogger ni Sara ang pinapapunta sa China para magseminar at gumawa ng content para kalabanin si Marcos. Hindi nyo ba alam, mga kababayan? Gusto nyo, pakita ko ngayon. Eto kasi parang baliktad Takot Amerika? Kanino? Ito mga kababayan. PH Checker. Ito mga kababayan. Hi guys. Ito mga facts, fact first PH ba to? Fact first. Ito mga kababayan, PH. Ito mga kababayan. Yung konsepto ng kalayaan, alam nyo ba kung saan kukunin yung ipapang-invest ng Maharlika Fund? Pangalan, next time na... Ito mga kababayan. Aminin na natin, linokot tayo. Ito. Pag-usapan natin to. Kasi ako, ang sweldo ko, it's about 196. Ito mga kababayan. Ito. Ang sabi ni Bobby Tinglao, ang Amerika daw gumamit ng makinarya para kalabanin, siraan si Sara para hindi makatakbo sa 2028
presidential election kasi natatakot daw ang Amerika na makipagsanib puwersa ang Pilipinas sa China katulad sa ginawa ni Duterte noon at baka gawin ni Sara ulit pagka 2028 pag siya ang presidente. Eto pakinggan ninyo. Hindi na bago sa pandinig nating lahat ang mga balita tungkol sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. At malamang lahat tayo naririndi na rin tuwing may naririnig tayong balita tungkol sa fake news o disinformation at kung paano ito ginagamit ng iilan para kontrolin ang kamalayan ng mga tao, manipulahin ang katotohanan at mapasakamay nila ang demokrasya. Sa video na to, pag-uusapan natin ang pagbangga ng dalawang issue na yan. Pag-uusapan natin ang posible sa isa sa mga maraming pagkakataon kung saan ginamit ang social media hindi lang para isulong ang maling naratibo ng China tungkol sa West Philippine Sea, kundi pati na rin ang pakikialam nila sa pambansang politika ng Pilipinas. China po ang nangingialam sa politika o pambansang politika ng Pilipinas. Pakinggan ninyo ang PAC First o Press 1 PH. Ako si Nico Balbidina at pag-uusapan natin ngayon ang resulta ng mahigit 5 buwan na investigasyon na nag-umpisa noon pang November 2024 nang matisod ng fact-checking team namin sa Press 1 PH ang tweet na ito mula sa X o ang dating Twitter. Sa unang tingin, pwede nating isipin na isa lang ito sa napakaraming accounts na nagpakalat ng peking video na nagpapakita kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na umano'y gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kung matatandaan nyo, noong nakaraang taon, unang kumalat online itong tinagurian na Polvoron video kasabay ng State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Sino ba ang nasa likod na nagpapakalat ng Polvoron video at inedit pinalabas ni Harry Roque? Ni Maharlika? Diba? Sino? Pakinggan ninyo. Huwag nyo sabihin na Amerika gumamit ng makinarya para siraan si Sara. Baliktad po. Wala pong Filipino vloggers na pinapapunta ng Amerika. Magseminar para siraan si Sara. Bagkos marami pong Filipino vlogger pinapunta ng China, nagseminar para siraan si Marcos. Yun ang totoo. Inamin nila yan. Ito ang pinabulaanan ng independent fact-checking organization na Verifiles, pati na rin ng ilang mga government entities. So, mabalik tayo. Sa tweet na nakita namin, naglalaman ito ng screenshot ng naturang peke at AI manipulated na video. May text ng video na Tagalog. Ibig sabihin, nakadirekta ito para mabasa ng mga Pilipino. Diyan pa lang masasabi na natin na may intensyon ang post na ito na manloko ng mga kababayan natin. Pero hindi yan ang pinaka nakakabahalang detalye. Kasi ganyan ang ginagawa ni Digong noon, mga kababayan, nung presidente pa si Digong. Nung binira siya ni Trillanes dahil sa katiwalian, binaliktad niya. Si Trillanes daw ang nagnakaw, may deposito daw sa Singapore, may deposito sa Hong Kong. Nung binira siya ni Laila de Lima, na marami siyang pinatay sa extrajudicial killings, para hindi maniwala ang tao, ang ginawa niya, nilabas niya ang isang video na 6 video ni de Lima at sinabi niya na si de Lima daw ay drug traders, kaya kinulong. Para matahimik ang kumakalaban sa kanya. Kaya tignan nyo, ABS-CBN pinasara niya, di ba? Kasi alam niya sa sarili na ang ABS-CBN hindi kampi sa kanya. Ito pa. Sa tweet na yan. Kung titignan natin kung kanino ang Twitter account na ito, kapansin-pansin na hindi ito mula sa isang Pilipinong netizen. Nasa wikang Chinese ang pangalan. At kung bubuksan natin ang account, may iba pa itong tweets na naka-Chinese din. At puro mga pambabatikos at paninira sa aktibidad ng Pilipinas sa sarili nating dagat ang laman yan. Agad kaming kinutuban sa aming team na maaaring hindi ito normal na activity mula sa isang ordinaryong X account. Kaya inisa-isa naming sinearch ang naturang social media platform kung may iba pang mga account na may katulad na posting activities. At dito bumungad sa amin ang libo-libong magkakaparehong mga posts mula sa ilang daan ng mga accounts na magkakatulad ang mga laman. Diba? Tignan nyo, libo-libong post. Isang account lang, isang post na picture ni PBBM na nagda-drugs, pero libo-libong post iba-ibang pangalan. Pero ang nakalagay, Chinese. Bago kayo pagpatuloy, kung hindi pa kayo naka-follow sa social media pages natin o nakasubscribe sa ating YouTube channel, now is the best time. Lagi tayong naglalabas ng fact-check stories at mga komentaryong napapanahon sa mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Kaya magandang... Actually, mga kababayan, tinalakay na din po ito ni Yussi Claire Castro. Mabasa nyo rin yun. Ayan na.
Anyway, libo-libong tweets ang naipon namin mula sa mahigit 200 na mga Twitter accounts. Pare-pareho ang mga characteristics ng mga account na na-monitor ng aming team. Umpisahan natin sa pangalan. May pattern ng mga username ng mga accounts. May generic na first name at apelido. Take note din na yung mga pangalan ng mga account ay malayo sa karaniwang pangalang Pilipino. Kadugtong ng pangalan, may ilang random numbers. Importanteng detalye itong mga numbers na ito kasi lumalabas yan kapag bagong gawa ang Twitter account, so posibleng automated din ang pagkakagawa ng mga account na ito. Heto pa, sinuri din ng aming team ang profile pictures na ginamit ng mga account na ito. Tignan natin for example, itong account na ito ni Deborah Cummings. Foreign yung pangalan, may numbers yung username. Pareho ang litratong ginamit ng account na ito bilang profile photo at cover picture. Nang pinadaan namin sa reverse image search itong litrato na ito, nakita namin na unang ginamit ito sa online shopping websites bilang model ng sabon. Ganyan. Diba? Tignan ninyo, ganito nila i-manipulate, no, lahat ng mga social media account from China para masiraan lang si Presidente Bongbong Marcos at magkakagulo dito sa Pilipinas. It's called 50 Cent Army, sabi ni Ma'am Kathleen Rose. Yeah? Oh. So ngayon, saan yung sinasabi ni Bobby Tiglao na hinarang ng US Department ang pagtakbo or presidential bid ni Sara sa 2028 kasi takot ang Amerika na makipagsanib puwersa ang Pilipinas sa China? Bakit? Bakit matatakot ang Amerika? Anong kinakatakutan ng Amerika sa China? Inong tinaasan nga lang ni Donald Trump ang tarepa, no, ng China, bumagsak sila. Hindi nyo ba nakita? Oh. Tandaan ninyo mga kababayan, hindi po lahat ng produkto ng buong mundo galing sa China. Kaya din pong gumawa ng Amerika kung anumang meron sa China. Kasi bakit? China po ang nanggagaya ng gamit, hindi po Amerika. Tandaan ninyo, ang iPhone galing Amerika yan, pero ginaya sa China. Yeah? Tignan ninyo, yung mga bag na luxury bags, gawa sa Amerika, gawa sa Europa, ginaya sa China. Tignan nyo, ang iPhone 17, lalabas na sa September. Pero magulat ka, October katapusan pa lang, may iPhone 17 na sa China. Di ba? Saan ba galing ang iPhone? Canada. US. Di ba? Tapos sabihin ninyo, hinarang ng US Department ang presidential bid ni Sara sa 2028 kasi natakot ang Amerika na gamitin at ibalik ulit ni Sara ang relasyon ng Amerika at Pilipinas, o ang China at ng Pilipinas. Hindi nyo ba alam na ang China ang nanggagaya? Try ninyo makaimbento ng motor na lumilipad ng Amerika. Wala pa, hindi pa na-release yan, ang China. Naka-release na ng 10. Pero isang linggo lang sira na. Di ba? Hindi naman tayo tanga na iboto natin yung mga pro-China. Puro replika yan. Tignan ninyo, saan banda si Sara na sabihin mong maka-Pilipino yan? Si Sara, half German. Si Digong, half Chinese. Saan mo kukunin ng mga makabansa sila? Saan mo masasabing para sa tao sila? Si Sara, half German. Saan doon ang sabi mong pure Pilipino siya? Makabansa siya. Si Digong, half Chinese. Saan mo nasasabing pure Pilipino siya at maka-Pilipino siya? Wala kang aasahan sa mga yan. Kaya nga wala silang malasakit sa bansa eh. Tingnan nyo ngayon, tanungin ko kayo, nasaan si Sara? Hindi nyo nga rin alam eh. Diba? Tingnan ninyo. Tanungin ko kayo ngayon, nasaan si Sara kung para sa tao siya? Nagtrabaho ba siya? Asaan siya ngayon? Nawawala. Baka nga, nag-seek na ng asylum eh. Baka nga, nag-apply na ng asylum eh. Ilang araw na siya sa Korea ngayon. Alam nyo? Danilo Paulino, maraming salamat po sir. Miguel love shoutout po. Di ba? Tingnan ninyo, saan yung sabi niyo si Sara, maka-Pilipino, makamasa. May problema ang Pilipinas ngayon, walang presidente. Nasaan siya? Ang presidente natin, nandun sa India. Asaan si Sara ngayon? Veronica Umbod, ang laki ng utak mo. Matanda ka na, putang ina mo, bobo ka pa rin.
Diyos mio, Marimar, Veronica Umbod, mamamatay ka na lang, bobo ka pa rin, hayop ka. Ang dami ninyo mga DDS, mga bobo kayo. Si Sara daw para sa bayan, si Sara para sa tao. Putang ina, wala tayong presidente ngayon, wala din si Sara, asaan siya? Di ba? Saan ba? Nagpapabembang? Bakit? Bakit si Sara hindi maka-stay sa Pilipinas kay isang buwan lang? May tinatakasan? May tinataguan? Or natakot na ilalabas yung 3 warrant? Alam ko, may nakarating sa akin 3 warrant na. Ayoko pangunahan mga kababayan kasi baka natakbo na si Bato nito. Nako mga kababayan. Bato, nanood ka man sa akin ngayon, maghanda ka na. May 3 warrant na, Bato. Good luck na lang sa'yo. Di ba? Ay, nako. Ay, bahala kayo sa buhay ninyo. Yan ang sabi mga kababayan, na takot daw ang Amerika pag si Sara ang naging presidente sa 2028. Kaya daw hinarang ng Amerika ang presidential bid ni Sara, no, sa 2028 election. Di ba? Ito, mga kababayan.